Inungkat ng prosekusyon ang mga umano'y ari-arian ng punong maestrado sa ikatlong linggo ng impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona. Pati pagbigay umano ng malaking diskwento sa nabiling condominium unit ni Corona, inusisa rin. Mula sa Senado nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth? Arnold, dalawang real estate properties na pag-aari umano ni Chief Justice Renato Corona ang binusisi ngayon ng prosekusyon. Itong dalawa pa lang aabot daw sa mahigit 20 million pesos ang halaga. At ayon sa prosekusyon, ilan lamang ito sa mga ari-ariang hindi raw tamang idineklara ni Corona sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Do you swear to tell the truth and nothing but the Tumestigo ang truth? finance officer ng Mega World Corporation na si Giovanni Nang tungkol sa 203 square meter na loteng nakapangalan sa anak ni Corona na si Charina sa McKinley Hills sa Taguig na nabili sa halagang 6.1 million pesos. Pero sa pag-uusisa ng prosekusyon, lumabas na ang reservation para sa lote, maging ang buyer's information sheet nasa pangalan ng mag-asawang Renato at Cristina Corona. Pangalan din nila ang nakasaad sa 27 resibo bilang nagbayad sa hulog sa lupa mula July 2006 hanggang August 2008. Based on official receipt number 479367, who made the payment? Corona, Renato C. and Cristina R. Based on official receipt 478719, who made the payment? Corona, Renato C. and Cristina R. OR number 478511, who made the payment? Corona, Renato C. and Cristina R. In all of these 27 official receipts, does the name Maria Charina Corona appear? No, sir. Thank you. Your Honor, again, may I manifest that this particular property was not disclosed in any of the SALNs of Respondent Corona. Paliwanag ni Nang na ilipat daw sa pangalan ni Charina ang titulo October 2008 matapos magpadala ng sulat ang mag-asawang Corona na nagsasabing ang kanilang anak naman daw talaga ang nagbayad para sa lote sa McKinley Hills. Sa cross-examination ng depensa, sinabi ni Attorney Serafin Cuevas na kaya ang mag-asawang Corona ang nasa resibo ay dahil nasa abroad ang kanilang anak na si Charina ng ilang taon na. Sinabi rin ni Nang na pwede naman daw na hindi nga pangalan ng bumibili ang nasa resibo. And did you come to know why was the attorney in fact? Was it because Sarina Corona was abroad for several years prior to this transaction? I'm not familiar with the matter itself, but we referred to a special power of attorney. Maria Charina Corona, of legal age, Filipino citizen and permanent resident of United States, hereby appoint and constitute my parents, Renato C. Corona and or Maria Cristina R. Corona, to be my true and lawful attorneys. The special power of attorney is dated after the last payment made. What do you mean last payment, please? The last, it was dated after the OR dates, official receipts dates. Will that matter? Whether it was prior or Well, we were not informed at that point. In actual practice, sometimes you would see that the name on the official receipts would be, some of them would be in the name of an original buyer and some of them will be in the name of an assignee. clearly indicating that there may be a difference in the state of the name stated in the receipt and the person actually making the payment. Hypothetically, Thank you. yes. Thank you. Sunod namang inusisa ng prosekusyon ang Bellagio Penthouse Unit at 3 parking slots sa Taguig. Sa dala ni Nang na deed of sale, nabili ito ng mag-asawang Corona sa halagang 14.5 million pesos lamang. Lumalabas daw na nakakuha ng malaking discount si Corona. Why are you focusing on the price and if there was a discount given? What is the importance of all of this? To be candid, Your Honor, we were informed by the witness that Chief Justice Renato Corona received a 40% discount from Mega World Corporation, equivalent to about 10 million pesos. And we believe, Your Honor, this is highly material because it goes into the valuation of the property in the SALN. Because in the SALN... So under what article will that fall into? Article 2, Your Honor. Because Failure to disclose? failure to disclose and failure to truthfully disclose. Not just Article 2. What are the other articles? Article 3, Your Honor, refers to the probity and integrity of the Chief Justice. We believe that a person with integrity and probity, especially a high public official,
would not accept a 10 million peso discount from a developer. Arnold, patungkol pa rin dito sa discount, no? Paliwanag ninang, minsan nagbibigay sila, abot pa nga daw sa 20% na discount kung isang bagsakan o sa maikling panahon lang binabayaran itong condo unit o kaya kung depektibo yung mismong unit. Ang pagkakaalala daw niya dito sa titulo nila Corona, no? Nabili daw ito nung panahon na may financial crisis kaya nakakuha talaga siya ng discount. Bagamat yung iba pang detalye tungkol dito sa transaksyon na ito ay hindi na maibigay ni Nang. Kaya pinasabihan na lamang nitong impeachment court yung marketing director ng Mega World. Arnold, alas 6 ngayong gabi natapos ang hearing. Arnold? Maraming salamat, Ruth Cabal. Sa gitna ng patuloy na pagliliti sa punong maestrado, nagsuot ng kulay pula ang mga kawani ng Korte Suprema kanina bilang protesta sa anilay panggigipit ng Malacanang sa Udikatura. Inasahang tatalakayin bukas ng en banc ng Korte Suprema ang sagot ng Kamara at Senado sa mga mosyon na ipatigil ang impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Palaban na raw ang mga empleyado ng Korte Suprema kaya't kulay pula na ang suot nila. Present ang na-impeach na si Chief Justice Renato Corona at 2 pang mahistrado sa flag raising ceremony kaninang umaga. Ang suot na kulay pula ng mga empleyado ay tanda raw ng mas mahigpit nilang pagbabantay sa umunoy patuloy na panggigipit sa kanila ng Malacanang. Ito yung nakikita naming harassment sa part ng judiciary na hindi talaga sila titigil hanggat di nila makukuha yung gusto nila. Hindi na nagpaunlak ng media interview si Corona pero binati naman nito ang mga empleyadong sumusuporta sa kanya. Bukod daw sa pagsusuot ng kulay pula, may malaking protesta ding ikakasa ngayong linggong ito ang mga taga-suporta ni Corona. Ang Malacanang naman, nirerespeto raw ang protesta ng SC. We have no issue, that is perfectly their right and their freedom. As to the president being a de facto dictator, we obviously disagree. Nagkasama naman daw ngayong hapon sa pulong ng Judicial Bar Council sina Chief Justice Corona at Secretary De Lima. Hindi rin naman daw pinag-usapan ng dalawa ang impeachment. It was a business as usual for the JBC. The JBC came up with a list of nominees to the Court of Appeals. There are 3 vacancies and 13 names were shortlisted. Samantala, handa naman daw si Court Administrator Midas Marquez na sagutin ang reklamong inihain sa kanya ng Akbayan Party List sa Office of the Ombudsman kaugnay sa World Bank report na pumuna sa di raw tamang paggamit ng Supreme Court sa pondong ibinigay nito para sa Judicial Reform Support Program. Pero giit ni Marquez, premature ang reklamo laban sa kanya ngayon. Binigyan pa kasi ng World Bank ang Supreme Court hanggang katapusan ng Pebrero para isumite ang sagot nila. Lia Manyalak del Castillo, nakatuto, 24 oras. Humingi na ng tawad kay Pangulo Aquino si Presidential Advisor Ronald Llamas. Nalakunan ng litrato habang bumibili raw ng pinaniwalaang piniratang DVD. At araw si Llamas sa tanggapin ng anumang resulta at rekomendasyon ng imbestigasyon sa kanya. Nakatutok si June Veneracion. Nitong January 26 nang balathala sa pahayagang Philippine Daily Inquirer at bandera ang larawan ni Presidential Political Advisor Ronald Llamas. Ayon sa kumuha ng larawan na Editor-in-Chief ng bandera na si Donna Policar, natsyempohan daw niya si Secretary Llamas noong January 23 habang umunoy namimili ng 2,000 halaga ng pirated DVD sa isang mall sa Quezon City. Dahil dito, nabatikos di lang si Llamas, kundi pati na ang kampanya ng gobyerno kontra pamimirata. Sa isang memorandum na may petsang January 27 mula kay Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., pinagpapaliwanag ng Malacanang si Llamas. Kanina, isinumitin na ni Llamas sa palasyo ang kanyang written explanation. Formal na ring humingi ng tawad si Llamas sa gobyerno Aquino dahil sa hindi sinasadyang kahihiyan na idinulot ng kontrobersyang kinasangkutan niya. Gumugulong na ngayon ang administrative investigation. Well, short to say that the president was concerned, that's why an investigation was called for. Sa kanyang statement, sinabi ni Llamas na nakahanda siyang harapin ang anumang resulta at rekomendasyon ng investigating panel. Sa administrative investigation daw malalaman kung meron bang pananagutan si Llamas makarang matsyempohan na namimili ng piniratang DVD. Pero habang isinasagawa ang investigasyon, na kay Llamas na raw ang desisyon kung nais ba nitong magbakasyon muna o manatili pa rin sa kanyang pwesto. Depende po din siguro dun sa gravity nung allegation, and also it depends on the personal discretion of the one who is being investigated. So there's no need to take a leave? We will leave that to the judgment and to the discretion of Secretary Llamas.
Pero kung si dating Pangulong Joseph Estrada ang tatanungin, hindi raw dapat sibakin ng Pangulo si Llamas. Wala naman daw kinalaman ang pagbili ng pirated DVD sa trabaho ni Llamas bilang Political Affairs Secretary. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.